Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 18, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita ngayong tanghali. Umuwi na ang ilan sa mga residente na lumikas kahapon sa Marikina City, bunsod ng pagbaha. Sa kasalukuyan, mayroon pang mahigit 3 pamilya sa pinakamalaking evacuation center sa lungsod. Mula sa Marikina City, may report si Dante Amento live. Magandang umaga, tanghali Dante. Humupa na ba ang mga binahang lugar dyan sa Marikina? Magandang umaga din, Jun. Sa ating pag-iikot dito sa lungsod, wala naman tayo nang nakitang mga binaha na mga kalye. At sa ngayon nga, kung makikita nyo dito sa aking likuran, ay nagpapatuloy na yung paglilinis, partikular dito sa River Park, kung saan nga maraming mga putik kahapon ang inanod ng tubig baha. Pasado alas 2 kahapon, lumikas sa mga residente sa Marikina City, partikular ang mga malapit sa Marikina River. Bunsod ito ng baha at pangamba ng pagtaas ng tubig sa ilog. Sa kasalukuyan, June, nanunuluyan ang mga lumikas sa iba't ibang evacuation center sa Malanday Elementary School na isa sa pinakamalaking evacuation center sa lungsod. Ay umabot po sa 375 families o halos 2,000 individual ang nanunuluyan as of alas 9 kaninang umaga. Tiniyak naman ng local government unit na nabibigyan ang mga ito ng kanilang pangangailangan tulad ng pagkain habang sila po ay nananatili sa evacuation site. Yung sitwasyon po natin dito, maayos naman. Yung pagkain, hindi sila napapabayaan. Maya't maya naman yung pag-release natin ng pagkain. As of now, meron tayong 375 families. Tapos meron tayong natitira pang mga 1,800 na individual. Pero kanina, Juno, sa ating ding pagpunta sa evacuation center, nakita natin yung mga iba na umalis o bumalik na sa kanilang mga bahay. O babalik na lang daw sila ulit sa evacuation center kapag kamuling bubuhos na naman ang ulan o kaya babaha. Wala na pong baha. Malapit po kasi kami sa creek. Wala na, putik na lang po. Malinis na? Hindi po, maglilinis pa nga po sa bahay. Wala na rin tayong nakikita, Juno, no, nadaanan kanina na mga kalsada na may mga baha o hindi madaanan. Naglilinis na ang mga kamaninang lungsod sa mga basura, gayon din po dito sa gilid ng Marikina River, doon sa mga putik na naipon kahapon, dala ng baha. Mula first alarm kahapon, bandang tanghali ang Marikina River, ngayon ay bumaba na ang tubig baha. Sa ngayon, Juno, kung makikita nyo, mainit na dito sa lugar na naming kinaroroonan, partikular sa gilid ng Marikina River. Sana nga ay magtutuloy-tuloy na itong pagbuti ng panahon dahil kung hindi, yung mga nakita nating mga residente kanina na umuwi na, inaasahan po nating huli na naman silang babalik doon sa mga evacuation center. Yan muna ang ating update mula dito sa Marikina City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Dante Amento. Matapos ang mga pagbahang naranasan kahapon, agad na nagsagawa ng paglilinis ang Marikina Local Government kaninang umaga, August 18. Sa post ng Public Information Office ng Marikina, may kitang tulong-tulong ang mga kawani ng River Parks Authority sa paglilinis at pag-aalis ng mga basura, putik at iba pang mga kalat na naiwan ng malakas na pag-ulan kahapon. Nagsagawa rin ng paglilinis sa Tumana, Malanday Creek, alinsunod sa kautusan ni Marikina Mayor Maan Teodoro upang mapanatiling maging maayos ang daloy ng tubig. Samantala, balik normal na ang level ng tubig sa Marikina River na nasa 14.8 meters as of 5:58 ng umaga matapos itong tumaas kahapon sa 17.1 meters na umabot sa second alarm. Kaugnay niyan ay makakapanayam po natin ang Mayor ng Marikina City na si Mayor Maan Teodoro. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po, Sir June. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, alam naman po natin pagkagantong panahon ay talagang busy ang bawat LGU.
Pero sa mga busy rin naman po ng pagpo-post ang ating mga netizen dyan sa lagay ng Marikina na sinasabi nga nila malaki na ang pagkakaiba ngayon ng Marikina. Ano po ba ang kahibahan ngayon ng flood control system ninyo kumpara noong dati dyan po sa inyong lugar? Siguro, Sir Jun, we can only give credit dun sa efforts ng ating mga kababayan na talagang yung disiplina unang-una sa basura na hindi nila tinatapon kung saan-saan. And of course, yung continuous, over the years, ng mayor po si Kong Marcy ay bumili po tayo ng sariling dredger ng city. Kung saan hindi naman natin kailangan mag-request sa national o kung saang ahensya para palalimin pa at palaparin ang ating ilog. Ganon din nagagamit natin yung mga dredger natin sa mga creeks natin, no? Itong sinasagawang paglilinis ng mga creeks, pagtatanggal ng ilang mga kuyagot, basura, yun ang ginagamit natin, yung mga malalaking backhoe natin para mas mapabilis. At the same time, all year round, no? Every day, meron tayong dedicated na declogging team sa mga drainage systems natin, creeks, at sa mga tributaries ng mga creeks natin. Ganon din, nakatulong na rin itong JICA project, itong nilagay sa gilid ng ilog, yung retaining wall na Pasig Marikina, river wall. Na talagang nabigyan niya ng proteksyon yung mga residente, yung mga komunidad na nasa gilid nito, no. Yun nga lang talagang sa ngayon, yung climate change, napakalakas ng buhos ng ulan na nararanasan natin. Actually, yung kahapon, yung rainfall count na tinamo natin at ng upper or upstream communities ay talaga napakalakas. Merong point na isang oras, 138 mm rainfall ang natala natin na umagos dito sa buong Marikina, no. Kaya talagang meron tayo mga flooding na nakita. Pero ang kagandahan nga dahil maluwag at wala namang nakaharang ng mga basura at nalilinis natin yung mga drainage system, mabilis namang humupa yung mga pagbangyon. Opo, lumalabas pala, Mayor, na pinalakas nyo yung anticipatory action po ninyo, maging yung prevention po ninyo at yung kapasidad po ninyo na tumugon sa pagbaha dyan sa inyong pong lungsod. Opo, tama po kayo. Talagang naging part na rin siguro ng kultura ng taga Marikina yung paghahanda sa ganitong klase ng pag-ulan. Kasi hindi ko natin masasabi, maaaring last year, hindi ko ganito kalakas ang tumamang pag-ulan, pero ready po ang Marikina. Po. Kumusta naman po ang mga evacuees natin dyan, Mayor, sa syudad po ninyo? Sa ngayon, meron pa rin po tayong mga 600 families na nasa evacuation centers. Pero dahil po bumaba na sa normal level yung ilog natin, yung mga evacuation centers na wala naman pong tinanggap na evacuees ay mga nagsara na at naglinis na po. Ito namang mga meron pa pong evacuees like yung sa bandang Malanday, sa bandang Tumana. Open pa rin naman po siya at ongoing po yung ating pag-aalaga sa kanila, pagpapakain at meron din po tayo mga medical team sa bawat evacuation center na handang tumingin sa ating mga kababayan. Pati pala mga health service nyo po ay talagang nakaantabay po dyan, Mayor, ano? Opo. Lahat po kumpleto. Pati ho yung pet evacuation area, meron din po kami dyan. Dahil alam po natin na yung mga fur parents, hindi ho maiwan yung mga alaga po nilang aso at pusa sa kanilang bahay. Kasama po yan dun sa consideration natin sa ating mga evacuation centers. Marami po palang magmamahal sa inyo mga pet lovers. Maraming salamat po sa panayam po na ipinagkaloob nyo po ngayong umagang ito. Maraming salamat din po, Sir Jun. Samantala, nag-iwan ng pagbaha sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila ang tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon. Ngunit mula kaninang umaga hanggang ngayon ay tumigil na ang pag-ulan. Mula naman sa Maynila, makibalita tayo kay Jen Resina live. Jed, ano na ang lagay ngayon ng ilang kalsada dyan sa Maynila?
pero umaambon dito sa lungsod ng Maynila. Pero sa aming pag-iikot kanina, humupa na yung tubig baha sa iba't ibang mga lugar dito sa lungsod kung saan nalubog kahapon yung mga nasabing lugar. Kahirapan talaga doon sa mga motorista at commuter yung pagbiyahe dahil na doon sa pagtaas ng tubig sa ilang mga pamunahing kalsada sa lungsod ng Maynila dahil na rin doon sa walang tigil na pag-ulan dito sa lungsod. Nag-ikot ang team kaninang umaga upang silipin ang sitwasyon sa lungsod ng Maynila. Una na riyan ang Espanya Boulevard. Tuluyan nang humupa ang baha sa kahabaan nito dahil kung matatandaan mula umaga hanggang gabi kahapon ay lubog ang lugar na ito sa tubig baha kung saan hirap makadaan ang mga maliliit na sasakyan. Wala na rin kaming nakitang tubig baha sa tapat mismo ng University of Santo Tomas na lumubog din kahapon. Gayon din sa bandang Caico Street kung saan kagabi ay umabot pa hanggang tuhod ang baha, ngunit ganap na itong tuyo kaninang umaga. Humupa na rin ang tubig baha sa Nicanor Reyes Street malapit sa Far Eastern University hanggang sa pagtawid ng Recto Avenue. Doon naman sa Menjola patungong Legarda kung saan umabot sa gutter deep ang baha kahapon, maayos na muli ang daloy ng trapiko dahil wala ng tubig baha. Nagpatuloy pa ang aming pag-iikot sa Maynila, patungong Manila City Hall, patungong Carriedo at Rizal Avenue, diretso hanggang Blumentritt hanggang sa Arpapa na wala na ring bakas ng baha sa mga lugar na ito. Sa pangkalahatan, normal na ang sitwasyon at maayos nang nakadadaan ang mga motorista at nakakabiyahe ang mga commuter sa mga nabanggit na lansangan. June, ngayon nandito kami ngayon sa Arpapa Street sa malapit doon sa LRT station. So kahapon lumubog itong nasabing lugar kung saan umabot hanggang hita yung tubig baha kaya apektado talaga yung mga commuter, particular na yung mga nanggaling ng LRT station. So ngayon dahil nag-subside na yung baha, makikita dito sa paligid na may mga naiwan na debris ng basura na posibleng nagmula doon sa umapaw na creek dahil dito sa area merong creek na malapit. So ngayon wala naman pagbaha sa lugar. Though sabi ko kanina, umaambon-ambon pa lang pero umaasa tayo na sa maghapon hindi na magtutuloy-tuloy yung malakas na pag-ulan para hindi na rin maapektuhan ang mga commuter, mga motorista dahil alam natin kung gaano kahirap bumiyahe ng umuulan at syempre bumabaha. Pagdating naman doon sa mga evacuees dito sa lungsod ng Maynila, pababa na rin yung bilang ng mga nasa evacuation center. So kagabi umabot sa 4,600 yung mga individual na nasa evacuation center pero sa huling tala ngayon ng lungsod ng Maynila nasa 3,600 na lang ang mga ito. So ayan muna update mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa inyo, June. Salamat, Jed Neresina. Suspindido ngayong araw, August 18, ang implementasyon ng number coding scheme sa Parañaque City. Alinsunod ito sa direktiba ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Bunsod ito ng nararanasang masamang lagay ng panahon. Uling nanawagan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga volunteer para makatulong sa repacking ng mga family food packs sa Luzon Disaster Resource Center. Isinasagawa ito sa National Resource Operations Center warehouse ng ahensya sa Chapel Road, Barangay 195, Pasay City. Maaaring mag-volunteer ngayong August 18 hanggang bukas, August 19 mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Nasa Facebook page ng DSWD ang registration link at iba pang detalye kung paano mag-volunteer. Magbibigay ng libreng towing ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para ito sa mga sasakyang nalubog sa baha, nabalahaw o naipit sa baha. Ayon sa ahensya, makipag-ugnayan lamang sa kanilang mga social media accounts para sa assistance. Nadagdagan pa sa nakalipas na 24 na oras ang level ng tubig sa Angat Dam. Base sa monitoring ng Pag-asa mula sa 183.73 meters kahapon, tumaas ito sa 184.86 ngayong umaga. Sa ngayon ay higit na ito sa minimum operating level.
kasunod ito ng mga pag-ulang dala ng habagat sa nakalipas na mga araw. Samantala, patuloy ang ginagawang paglilinis ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa San Juan River matapos itong umapaw kahapon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, truck-truck na basura ang nahakot ng kanilang tauhan sa ginawang paglilinis. Samantala, sisikapin din ng DPWH na matapos ang magsaayos ng 3 nasirang pumping machine sa Navotas City matapos makahigop ng basura. Mula naman sa Quezon City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, gaano karaming basura ba ang nakuha ng mga tauhan ng DPWH mula sa kanilang paglilinis dyan sa San Juan River? Magandang umaga, June. Umabot nga sa halos mahigit na 9 na truck ng basura. Ito nga nahakot ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways dito sa San Juan River. At kanina sa pag-iikot natin ay may nagsasagawa rin ng pangongolekta ng basura dito naman sa may bahagi ng G. Araneta Avenue. Pinatayang nasa 6 na oras ang tinagal ng baha sa bahagi ng G. Araneta Avenue matapos umapaw ang San Juan River. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kulang pa rin anya ito kaya plano nila na maglagay ng retarding basin upang nang sa ganoon ay meron munang maging pondo ng tubig bago ito itapon pabalik sa San Juan River. Very strict tayo ngayon, pati sa 2027. Dinouble check ko lang lahat ng gagawin nating flood mitigation dito sa QC. Coordinated nga ito kay Mayor Joy sa consistent sa drainage master plan. Kanina tuloy-tuloy din ang ginagawang paglilinis sa mga otoridad sa naiwang basura sa San Juan River at G. Araneta Avenue kung saan umabot nga sa 9 na truck ng basura. Samantala, kanina nag-inspection din ang kalihim sa Navotas City Dike kung saan may isang pumping machine ang nasira sa pumping station sa Barangay Tanghari ng naturang lungsod. Ayon kay Secretary Dizon, nasira ito bunsod ng bumarang basura sa makina kung kaya target nila na kaagad na maayos ito sa lalong madaling panahon. May 2 matatapos in 2 weeks, may isa matatapos in a month. Ang diferensya kasi noon is pareho nung mga nangyari sa mga ibang station, pag pinasok ng basura yung bomba, nasisira. So, inutusok ko nga yung DE na kailangan tuloy-tuloy na rin yung paglilinis natin, pigilan natin pagpasok ng basura kasi pag nasira, buwan ang binibigang pagka nasira. Ayon naman kay Navotas City Mayor John Ray Chanco, bagamat may naranasang high tide at malakas na buhos ng ulan, wala naman anila silang naitalang pagbaha sa lungsod. Madaling nasara agad yung mga binanggang mga gaps, tapos yung mga priority areas natin. Kaya itong buong coastal area natin ay natakpan na natin. Kaya kahit nag-high tide last week at malakas yung ulan, wala naman tayong mga reported na mga areas na binaha po. Nananawagan si Secretary Dizon sa publiko na hanggat maaari ay iwasan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan dahil kapag napuntaan niya ito sa ilog gaya nitong nasa aking likuran ay maaari itong pumunta rin sa pumping station na dahilan ng ikasisira nito at dahilan din ng matagal na paghupa ng pagbaha. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Inihain sa Kamara ang Anti-Littering Community Service Act ni Navotas City Representative Toby Tiangco na naglalayong patawa ng parusa ang mga taong nagkakalat ng basura. Sa ilalim ng panukala, sinumang mapatunayang nagtatapon ng solid waste sa anumang public space gaya ng kalsada, mga kanal, drainage facilities, estero at iba pa ay kailangang sumailalim sa community service sa lungsod o bayan kung saan ginawa ang pagkakalat. Sa kasalukuyan, umiiral na ang mga lokal na ordinansa at Republic Act No. 9003
o Ecological Solid Waste Management Act na nagpapataw ng parusa sa mga nagtatapon at nagkakalat ng basura sa mga pampublikong lugar. Kamakailan, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kritikal ang problema sa basura ng bansa. Nanawagan ang Malacanang sa publiko na i-report ang anumang abuso o anomalya sa selection o pagpili ng mga benepisyaryo ng Presidential Scholars Program. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ng Pangulo na matiyak na ang 20,000 peso cash assistance ay mapupunta sa mga karapat-dapat na mga estudyante na namimiligro ng bumitaw sa pag-aaral dahil sa kakapusan sa pananalapi. Ang seleksyon ay isinasagawa ng barangay officials kasama ang Sangguniang Barangay Education Committee sa koordinasyon ng Liga ng mga Barangay, DILG at Office of the President. Kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang mag-atubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Nilinaw naman ng palasyo na otomatiko nang disqualified ang mga kaanak ng mga barangay officials. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials, baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. Tiniyak ni Yusek Castro na tatanggapin nila ang mga reklamo ukol sa posibleng favoritism o misuse upang maaksyonan ng mga otoridad. Sa ibang balita, 2 ang kumpirmadong nasawi sa pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City kanina. Sa isang panayam, sinabi ni Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Olasco na dakong alas 8 nang nangyari ang insidente. Ayon sa alkalde, isa umanong grade 7 student na may dalang high-powered firearms at isang .45 caliber ang suspect. Nasawi rin ang naturang estudyante. Labis namang ikinabahala ng Department of Education ang nangyari. Nakikisimpatya rin ang kagawaran sa paaralan at tiniyak ang tulong sa mga apektadong mag-aaral, kanilang pamilya at school personnel. Nakikipag-ugnay na rin ang DepEd sa kanilang mental health partners upang magbigay ng psychological first aid at psychosocial support. Umapila rin ito sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong detalye, mga sensitibong video at larawan ng insidente. Manatili kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik pa ang C-News. Sa ika-16 na impeachment trial, humarap ang itinuturing na hostile witness ng prosecution para sa Article 1 ng Articles of Impeachment na patungkol sa umano'y hindi tamang paggamit ng confidential funds at irregularities sa liquidation. Sa paglilitis, idinitalye ng dating Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President na si Gina Acosta kung paano inilabas at ginamit ang confidential funds ng OVP. Kinumpirma rin ni Acosta na nang in cash ang 125 million pesos noong December 20, 2022. Inirelease niya ito sa security officer na si Colonel Raymond Dante Lachica bilang tagapagpatupad ng confidential operations. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Lachica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer
na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica. Ang nagutos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds? Saan po sa joint circular? Alam niyo po? At saka ayon po sa utos ng head of agency kasi meron po siyang security officer na order, Your Honor. Based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam, di ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor. Inaasahang ipagpapatuloy ang paglilitis sa Miyerkules, August 19 matapos itong kanselahin ngayong araw bunsod ng mga inaasahang muling pagbuhos ng malakas na ulan na dulot ng habagat. Naniniwala ang isang miyembro ng House Prosecution Team na hindi na kailangang isabpina si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kaugnay ng pahayag ni dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta tungkol sa pag-release ng confidential funds sa isang security officer. Pero para sa isang kongresista, dapat mismong si VP Duterte ang magpaliwanag nito. May report si Rosalie Cos. Nasa diskarte ng defense team kung ihaharap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Pero para kay Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon, hindi na kailangang ipasabpina ang pangalawang Pangulo sa ginawang testimonya ng dating Special Disbursing Officer nitong si Gina Acosta. Sa ika-16 na araw na impeachment trial, muling iginiit ni Acosta na si VP Duterte ang nag-utos sa kanyang i-release ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica, hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. I don't think she has to be subpoenaed to prove it. Kasi yan na ho talaga yun eh. Tinuro na ho eh. Kumbaga whether she will confirm it or not, it is for the defense to actually make, no? Pero I think as far as we're concerned, we are convinced at what an ordinary employee actually said today. Tingin ko naman very direct, parang hindi naman siya subject to any pressure. When she made that statement, siya pong bahala dun. We'll let the Vice President make that confirmation, whether in court or out of court. Naniniwala rin si Representative Ridon, maaari nang tapusin ng prosecution team ang pagtalakay nito sa article of impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation dahil sa ginawang testimonya ni Acosta. Pero para sa isang endorser ng impeachment complaint kay VP Duterte sa Kamara, panahon na para ipaliwanag ng pangalawang Pangulo ang matitinding aligasyon ng impeachable offense laban dito. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to eh. Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat humarap siya. Siya ang mag-explain. Question din ito ang kinaroroonan ng pangalawang Pangulo sa gitna ng mga pagbaha at ng paglilitis. Nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Pati ang taong bayan napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino.
Si Acosta ang pang-5 testigo na ipresenta ng prosekusyon laban kay VP Duterte para sa article of impeachment na confidential funds misuse. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, kwinesyon ng isang mambabatas ang patuloy na paglalagay ng Department of Budget and Management ng program appropriations sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito'y sa kabila ng mga nakabinbing petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon kung constitutional nga ba ang pag-iral ng unprogrammed appropriations. Narito ang ulat ni Evan Alvarez. Hindi nakalagpas sa unang araw ng budget briefings ang nasa 112 billion pesos na alokasyon para sa unprogrammed appropriations sa 2027 proposed national budget. Ang unprogrammed appropriations o UA ay standby funds na maaari lamang magamit kapag natugunan ang mga partikular na kondisyon na itinakda ng batas. Kinuwestiyon ni Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang patuloy na pag-iral ng unprogrammed appropriations sa 2027 national budget. Ito ay sa gitna ng 4 na consolidated petitions na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng naturang pondo. So why is it always the mindset of the executive department to include unprogrammed appropriations? Is the core position of the economic managers or the DBCC that unprogrammed appropriations are an absolute necessity? Kailangan po ba talaga? Ipinaliwanag naman ng Department of Budget and Management na ang mga nakapaloob sa UA ay mga piling proyektong may kondisyon o nakadepende pa sa mga itinakdang trigger bago tuluyang paglaanan ng budget. While we are cognizant that there are petitions being heard by the Supreme Court, the executive maintains, but upon submission of the UA, has limited the proposed uses of the unprogrammed appropriations to only those which are really necessity for 2027. Batay sa 2027 National Expenditure Program, 4 ang posibleng paggamitan ng UA. Una ay ang restoration ng fund balances ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, mga programa sa risk management, suporta sa foreign assisted projects at conversion ng national government advances sa subsidy ng government-owned and controlled corporations o GOCCs. Ipinaliwanag ng DBM na ang mga foreign assisted project na kabilang sa unprogrammed funds ay mga proyektong wala pang tiyak na petsa ng pagpirma ng loan agreements nang mabuo ang panukalang budget. Kasi ito po without the certainty kung kailan po mapipirmahan yung loan agreement by placing it inside the program, definitely may mababump off po ulit. Because this is a zero-sum game, it will still be part of the 7.2 kung hindi pa naman po ganun ka-certain kung kailan talaga mapipirmahan yung loan agreement, ay inilagay po muna siya doon sa unprogrammed appropriations. Nabalot ng kontrobersya ang mga naunang unprogrammed funds matapos gamiting pampondo sa flood control projects na kalaunan ay nasangkot sa mga aligasyon ng anomalya. Para sa mga petitioner, nagbibigay daan ng UA sa umano'y pang-aabuso sa kaban ng bayan dahil wala itong partikular na tinutukoy na programang popondohan. Tinanong naman ang tumatayong kalihim ng Budget Department sakaling maglabas na ang Supreme Court ng kanilang desisyon. Whether we are ready kung magkaroon man po ng desisyon ang Supreme Court, definitely po the executive stands ready to comply with whatever decision the Supreme Court will have on the pending case relative to unprogrammed appropriations. Una nang sinabi ng DBM na ang panukalang 112 billion pesos ang pinakamababang halagang ipagkakaloob sa unprogrammed appropriations simula taong 2019. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kanselado ang impeachment trial at ang regular na sesyon ng Senado ngayong araw. Gusto dito ng inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila. May report si Jed Neresina. Work from home setup ang ipinatupad ngayong araw para sa mga empleyado at staff ng Senado.
Dulot ito ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang lugar bunsod ng masamang panahon na dala ng southwest monsoon o habagat. Dahil dito, kanselado muna ang paglilitis o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw maging ang regular na sesyon ng Senado. Ngunit kung magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan at pagbaha, posibleng hindi lang ang sesyon at impeachment trial ang maapektuhan, kundi pati na ang schedule ng mga pagdinig sa mga susunod na araw. At kung sakaling magkaroon ng sunod-sunod na suspensyon ng trabaho dahil sa masamang panahon, tinitingnan ngayon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pag-schedule ng budget deliberations tuwing Sabado. Well, worst comes to worst, Saturday we can make that as an option for hearings. Kung kakailangan nito. Budget For budget hearings. Wala namang problema sa nasabing schedule ang bagong Senate Committee on Finance Chairperson na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Gayunpaman, inaalala niya kung kakayanin ba ito ng kanilang mga staff at empleyado sa Senado. Pag no choice, kaya lang naawa ako sa mga sekretariat natin. Silang kawawa dito, yung backstop natin. Monday to Wednesday, may impeachment, may plenary, tapos mayroon pang budget. Thursday, Friday, then Saturday. So, tao rin yung mga yun. So, tignan natin kung kailangan. Kami okay lang, pero naawa rin ako sa secretariat natin kung kakayanin ba. Nauna nang inamin ni Senator Ejercito na hamon sa kanila na pagsabayin ang budget hearing sa impeachment trial at regular na sesyon. Ito ay dahil wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan talaga aabutin ang ginagawang paglilitis kay VP Sara Duterte sa Senado. Gayunpaman, base sa unang pasya ng chairperson ng komite, araw ng Huwebes at Biyernes ang kanilang ilalaan para sa pagtalakay ng 2027 proposed national budget. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Malacanang na walang iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng pagbuo ng isang Senate Leadership Fund. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang tanging iniutos ng Pangulo kay Bonoan ay dapat ipatupad ang mga proyekto sa mga lugar na higit na nangangailangan. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo dahil yun ang utos ng Pangulo. Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpaimbestiga. Tinitingnan ng Commission on Elections o COMELEC ang posibilidad na pananakot o paglikha lamang ng tensyon ang motibo sa pananambang kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua at iginiit na hindi dapat ito palagpasin. Nakipag-ugnayan na ang komisyon sa Philippine National Police upang matukoy ang mga nasa likod ng pananambang. Nakatakda ang pagsasagawa ng unang parliamentary elections sa Bangsamoro sa September 14 kung saan kasama sa mga kandidato si Makakua. 5 persons of interest ang iniimbestigahan kaugnay ng insidente. Dahil yung pangyayari ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at naitalaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party. Therefore, dito sa amin sa COMELEC, we are considering that as an election-related violence. Humarap na sa Land Transportation Office ang aktor at ang driver ng sinitang supercar na dahil umano sa paggamit ng pekeng plaka
Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ba ang pananagutan ng may-ari at driver ng supercar na nahuling gumagamit ng pekeng plaka? Maaaring maharap sa pananagutan ng mga sangkot sa paggamit ng pekeng plaka at maaari pang madagdagan ng mga paglabag. Depende yan sa resulta ng investigasyon. Tumugon sa show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang aktor na si Derek Ramsey at ang driver ng supercar na nakapangalan sa kanya. Ito ay matapos mahuli ang naturang sasakyan na gumagamit ng pekeng plaka habang binabaybay ang bahagi ng EDSA. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Veroy Lacanlao, umamin ang driver sa pagkakamali sa pagkakabit ng plakang hindi galing sa LTO at humingi ng pasensya o dispensa. Yun hong naging kaso nung supercar na nakapangalan sa artista si Mr. Ramsey ay voluntaryong isinurrender sa amin sa LTO. In good faith naman yung registered owner para maimbestigahan mabuti yung mga pangyayari. Nag-appear sila kahapon sa akin, pati yung negosyanteng kaibigan niya. Tumugon sila dun sa show cause order, sinurrender yung supercar at yung driver's license nung negosyante, Mr. Violago, na nagdadrive nung sasakyan. Sa kasalukuyan, naka-impound sa LTO ang sasakyan habang isinasailalim sa investigasyon ang kaso. Binigyan diin naman ni ASEC Marcos Lacanilao na hindi titigil ang investigasyon ng ahensya kung paano nakuha at nakabit sa supercar ang pekeng plaka. Kaugnay nito, muling nagbabala ang LTO laban sa paggawa at pagbili ng online pagbili online ng mga improvised plate na ginagaya ang official plate na ini-issue ng gobyerno. Kasama rin sa ipinagbabawal ang pag-reproduce ng conduction sticker na ini-issue ng LTO. Paliwanag ng ahensya, maaaring gamitin ang pekeng plaka o conduction sticker para itago ang identity ng sasakyan at maiwasan ang pagkahuli. Kabilang na sa mga sistemang gaya ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. June inihayag rin ng LTO na simula sa September 1 ay mas paiigtingin ng ahensya ang nationwide operations laban sa mga sasakyang gumagamit ng pekeng plaka. Mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Dalawang low-pressure area at isang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor ngayon ng PAGASA. As of 8 a.m., ang isang LPA sa loob ng PAR ay nasa layong 1,170 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon at mayroong high chance na maging bagyo sa loob ng 24 na oras. Habang ang isa pang LPA sa labas ng PAR ay nasa layong 400 kilometers sa kanluran ng Calayan, Cagayan at meron ding high chance na maging bagyo sa loob ng 24 hours. Samantala, ang tropical depression sa labas ng PAR ay nasa layong 3,160 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Gumawa ng sariling flood control na paraan ang mga tindero sa isang palengke sa Macabebe, Pampanga upang hindi pumasok ang tubig baha sa kanilang tindahan. Hinarangan nila ng mga sandbag ang paligid ng kanilang pwesto bilang harang sa baha. Mas epektibo at tagas-proof ang mga pinagpatong-patong na sandbag para maipagpatuloy ang kanilang maliit na negosyo. Nakararanas ng iba't ibang sakit ang mga residenteng apektado ng baha sa Bulacan. Karamihan sa kanila ay halos 2 linggo nang nasa iba't ibang evacuation center. Mula sa Kalumpit, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano bang mga sakit ang dumapo sa mga nasa evacuation center? May mga tumitingin ba sa kanila at may nahihingan ba sila ng mga gamot?
evacuation center ay nakalabas ay yung diet at dagdag ang evacuation center, yung ibang mga Babalikan po natin ang ulat na yan ni Nestor Torres. Umabot na sa 68 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa Flores Island magnitude 7.7 earthquake sa Indonesia. Ayon sa National Disaster Management Agency o BNB Indonesia, nasa mahigit 200 din ang nasugatan sa lindol. Nagpadala na ang pamahalaan ng Indonesia ng mga relief supplies sa pamamagitan ng land, sea at air transport. Ayon sa NDMA, patuloy ang 24-hour search and rescue operations sa mga lugar na matindi ang pinsala. Samantala, iniulat ng Meteorology, Climatology and Geophysics Agency na nasa 1,598 aftershocks na ang naitala, kasama ang pinakamalakas na may magnitude 6.2. Sa kabuuan, 54 aftershocks ang naramdaman ng mga residente. Inaasahang hihina ang paggalaw ng lupa sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ipinahayag ni US Special Envoy Jared Kushner na hindi mangyayari ang rebuilding ng Gaza hanggat hindi nagaganap ang demilitarization doon. Ayon sa kanyang pahayag sa social media, sinabi ni Kushner na bagamat may mga plano para sa rehabilitasyon ng naturang Palestinian territory, hindi ito mangyayari hanggat hindi nagaganap ang kompletong pag-aalis ng military rule sa pamahalaan. Ang US-backed Gaza Peace Plan ay naglalayong magtatag ng bagong pamahalaang sibil sa Gaza kasabay ng complete disarmament ng Hamas at iba pang armadong grupo. Ang pagpapahayag ni Kushner ay nagbibigay diin sa kondisyon na ang demilitarization ay dapat mauna bago ang pagpapatuloy ng reconstruction. Balikan natin ang balita ni Nestor Torres kaugnay ng kalagayan ng mga evacuee sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Yes, Nestor. June, magandang tanghali. Pakaraniwang sakit dito ng ilang mga evacuation. Nasa evacuation center dito sa Kalupig, Bulacan ay yung ubo, sipon at lagnat. At kanya-kanya na lang din sila ng paggagamot para sa kanilang pagaling. Umabot na sa 85 ang nasa evacuation center sa probinsya ng Bulacan. Ang Kalupit ay isa na rin sa nasa lugar kung saan mataas pa rin ang tubig baha at nasa calamity na rin. Isa rito naman sa apektado ay ang Barangay Lexber Home Subdivision sa Barangay Pio Coscosa sa bayan. Ang 17 pamilyang narito may mga nakararanas na ng pagsusuka, pagtatae, ubo, sipon at lagnat, partikular ng mga bata at mga matatanda. Epekto ng amoy sa maruming tubig baha dulot ng walang tigil na plan. Dahil sa hindi mapigilang lumus, marami na rin ang nagkakasakit ng alipunga. Ang iba, nagpapahakit na ng langis sa paa para huwag kumalat ang alipunga sa balat. Sa evacuation center ng Pio Coscosa, mayroon lang isang lugar para sa liguan at palikuran, kaya nahihirapan sila sa mahabang pila at paghihintay para makapaligo o para makapamili ng kanilang basic needs. Kailangan lang nilang sumakay at magbayad sa bangka ng 30 pesos kada tao, depende sa kanilang dala. Diyos sa sitwasyon, nakikita natin na talagang dito ay umaabot na ng hanggang bewang yung tubig ba. At karamihan sa ating mga residente ng bangka. Kanina nga ay nakita natin itong bangka na ito na dalawang sakay ay tumaob dahil sa umaalog din yung bangka at delikado rin sa mga iba pang mga sumasakay. Pero paalala rin sa mga sumasakay na ingat, lalo na delikado rin sumakay sa bangka. At yan, walang ating latest live mula dito sa Kalupig, Bulacan. Balik sa iyo. Salamat, Nestor Torres.
Kapwa may 2-0 record na ang OP Bagong Pilipinas at AFP Cavaliers sa second round ng UNTV Cup Season 12 quarterfinals. At dahil sa kanilang standing, tiyak na ang pagpasok ng dalawang koponan sa semifinals. Narito ang report ni JP Nunez. Not gonna go in para sa basket. The Latin once again. Second round na ng mas maaaksyong bakbakan sa hardcourt ng UNTV Cup Season 12 quarterfinals sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo. Sa first game, unang nagtapat ang Comelec Vanguards at OP Bagong Pilipinas. Sa first quarter, agad na ipinakita ng OP Bagong Pilipinas ang mas agresibong opensa upang tambakan ng puntos ang Vanguards. Subalit hindi nagpatinag ang Vanguards para idikit ang score sa pagtatapos ng quarter, 19-15 in favor of Bagong Pilipinas. Time, Antonares. Sa second quarter at third quarter, bahagyang nakakaabante ang Bagong Pilipinas pero nababawi rin ito ng Vanguards. Sa fourth quarter, mas naging dikdikan ang pagtutuos ng dalawang koponan. Ang Vanguards naman ang may hawak ng kalamangan sa score na 61-59 bago magsimula ang fourth quarter. Naging dikit lang ang scoring hanggang sa huling mga sandali ng fourth quarter. With the last 32.3 seconds remaining ng game, nagtabla sa all 73 ang kanilang score. Shoes puts that point for the OP. Ball possession ng Vanguards. Sumubok bumuslo ang big man ng Vanguards na si Vincent Curador para lumamang pero sinagot ito ng isang big block mula kay JP Sarsha ng Bagong Pilipinas. With the time running out, mabilis na nagpasahan ng bola ang Bagong Pilipinas for a basket attempt to seal the game. Naipasa kay Reggie Cartel ang bola at naipasok ang isang wide open from the perimeter to take a buzzer beater for the big win. Cartel! Final score 75-73 in favor of OP Bagong Pilipinas. Best player ang hero of the game na si Reggie Cartel na umambag din ng 5 points, 1 board at 1 assist. Pag libre, tira agad talaga. Still scoreless for both teams as De La Cruz gets this one, pushes himself, turns around, passes it from under the basket. Sa second game, slow start ang naging first quarter ng Judiciary Magis at AFP Cavaliers. Halos kalahati na ng quarter pero parehong one basket made pa lang ang naibubuslo ng dalawang koponan. Nagtapos ang first quarter sa 1-point lead ng Judiciary Magis sa score na 12-11. Felt strong, no? So, unusual for them. Sa second quarter, bahagyang nakalamang pa ang Magis pero nabawi ito ng Cavaliers para baliktarin ang sitwasyon sa pagtatapos ng first half, 27-23. Lamang ng 4 na puntos ang Cavaliers. Sit out, Banyaria will create. Sa third at fourth quarter, naging dikit ang scoring ng dalawang koponan at ilang beses ring nagkaroon ng deadlock at lead changes. Pero sa huling mga minuto ng fourth quarter, nakakuha na ng momentum ang Cavaliers upang tuluyang selyuhan ang kanilang ticket to the semifinals. Final score, 62-55. Best player of the game si AFP Cavaliers playing assistant coach Eugene Tan na kumamada ng 8 points, 5 rebounds at 6 assists. Ano lang namin na focusan sa laro, enjoy the game. Makinig sa instruction ng coach, napaka-importante kasi nun. Mga detalye, lalo sa depensa. Saka tulong-tulong kami. Dahil sa 2-0 standing ng OP Bagong Pilipinas at AFP Cavaliers sa quarterfinals, matapos ang bakbakan sa Paco Arena, sila na ang makakatapat ng naghihintay na mga kupunan ng Ombudsman Graph Busters at PNP Responders sa semifinals. Samantala, may last play date schedule pa para sa quarterfinals sa darating na August 19, araw ng Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila. First game ng alas 3 ng hapon ang AFP Cavaliers at OP Bagong Pilipinas.
Second game naman ng alas 4:30 ng hapon ang Comelec Vanguards at Judiciary Magis. Mapapanood rin ang mga aksyong bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV at UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. With that shot from RL Cartel, look at the... At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng awit 34 at 10 na nagsasabi, ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom, ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News. May balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.